for a very long time, wala na akong tatay. Wala na akong tatay na totoong tatay. Wala na rin akong tatay sa spiritual. Kasi yung mga childhood pastors ko, sa ibang bansa na lahat, yung iba patay na. So, marami akong kuya. Okay? Pero, wala akong tatay. Nung na-meet ko tong tao na to, naging inabsorb nila ako like an adopted son. No? Iniistorbo ko siya sa kanila pag meron ako talagang problema. Sobrang busy niya, nag-video call kami, unbeknownst to many. No, at talagang, totoo talaga, hindi lang lambing namin ang tawag namin daddy. Daddy talaga namin siya. Welcome po natin si Bishop Daddy Manny. Okay. Daddy Manny Santiago. Ay. Bishop. Daddy. Thank you. Uy, thank you. Actually, tatay mo ako, kuya nga kita eh. Pero totoo lang, mas believe po ako kay Titoy, purihin ng Panginoon. Mas maganda imbitahan niyo si Titoy. Marami ho kayo makukuha sa kanya. Palakpakan natin ang Bible Ninja. Purihin ng Panginoon Diyos. Baka nag-expect kayo, 6-footed ako. Yan na lang po nakayanan ko, pagdamutan na po niyo lahat. Tayo lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa napakabait, napakagandang pakikisalamuha mo namin sa iyo at ikaw sa amin. Opening salvo ng taon, eto ka na naman, nag-train ka na naman ng tao. At dalangin namin, Panginoon, na ma-accomplish namin yung mga seemingly impossible na mga tasks na binigay mo, particular kay Pastor Ruther, kasama ng mga piling, mga kapartners. Salamat, Panginoon, sa mga speakers namin na napaka-humble na nag-share sa amin. Today, Father, we just want to go back to prayer. Baka sakali, purihin ng Panginoon, maibalik namin ang aming bansa. Magbalik tanaw sa kasaysayan, sa ginawa ng aming mga heroes. Pero higit sa lahat, ituloy namin. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi namin. Bago tayo po, sabi mo sa katabi mo, sagot ko na yung merienda mo, kapatid. Huwag ka alis dyan. Purihin ng Panginoon. Sige po. Totoo yun. Purihin ng Panginoon. Kamusta dyan? Doon sa mga nasa outer darkness, okay ba kayo dyan? Doon sa dulo? Pwede ba konting ilaw lang po, purihin ng Panginoon, para makita ko sila? Today, pag-usapan natin, the prayer of the righteous man. Yung prayer of a righteous man is powerful and effective. Direct to the point na po ko, James 5:15-16. Ang ganda ng in-explain ni Attorney Jeremiah, tama po ba? History tree yun. From Reformation to Committee Agreement. Kaya lang mabait po ang ating lawyer, hindi kayo binigyan ng examination. 100 items po yun. Pero po rin ng Panginoon, napakaganda. Palakpakan natin po si Attorney Maya. Kaibigan ko rin po siya, kapartner ko rin. James 5:15-16, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up, and if they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Bakit po galit na galit si Lord sa kayabangan ng isang tao? Bakit ang katumbas sa Panginoon ng kayabangan ay panalangin? Yan po ang ating pag-uusapan. Bakit tumang-tuwa si Lord sa panalangin? Bakit ang will ni Lord ay bumalik ang Bible Ninja pabalik sa kapangyarihan ng panalangin? Ano ang kayang gawin ng panalangin? Panalangin ba sa tuition fees, sa pamilya na may trouble or in turmoil ay maiayos po? Hindi po. Today po, pag-uusapan po natin yung laki ng scope ng panalangin, pero hindi lang siya tungkol sa isang maliit na community, kundi paano nito kayang baliktarin ang pwedeng mangyari sa isang bansa. Ay, taka muna, mali po ko, hindi ho bansa. Sa buong empire o imperyo. Yan ang pag-uusapan natin. Tingnan natin po sa PowerPoint. Ayan po, Hezekiah, prayer. Ang kapartner niya si Isaiah, prophecy. Tapos ang kalaban niya ay isang magaling na emperor by the name of Sennacherib. Big time. As a matter of fact, itong mama na ito was the embodiment of Satan during that time. Kung gusto mo makita si Satanas, tignan mo itsura nito kasi actual na embodiment ng kalaban to. So paano mananalo ang isang maliit na bansa tulad ng Judah sa isang naguhurmentadong sakim na hari na gustong sakupin siya? Yan. So 3 tao pag-usapan natin, mabilis lang po. Mapalad ang pastor na maigsi lang mag-preach sapagkat siya'y pakakainin after niya mag-preach. Tama po ba?
Na, kanina nagbigay ng plaque of appreciation. Tama po ba yun? Bibigyan din ba ako ng plaque of appreciation? Kasi yung isang church, binigyan ako lapida, pero walang date po rin na Panginoon. Yung pala, ano ba to? Plaque of appreciation o lapida? Ayan. Dalawang empires na nag-ruled noon eh. Di ba? Tingnan natin, yung Egypt of the South. Yan, nag-rule yan nung panahon na ito, ng setting natin. Tapos yung Assyria nasa east. Ayan din po, pinakita natin. Dalawa. Problema, nasa gitna yung Judah. Di ko alam kung saan ako kakampi. Kung lulusob yung isa, kuha ko ng alliance sa Egypt. Nagbanta naman ito na kumuha ko ng alliance sa Egypt. Pareho kami niyang pupulbusin. So the story was, a horrifying threat was given to Hezekiah. And I don't think Hezekiah can fight back against this powerful emperor. Can we go to 2 Kings 18, 13, 16? In the 14th year of the king Hezekiah's reign, Sennacherib, king of Assyria, attacked the fortified cities of Judah and captured them. Nahuli na eh. Nakuha na eh. So Hezekiah, king of Judah, sent this message to the king of Assyria at Lachish. I have done wrong. Withdraw from me. Urong na po kayo. I'll pay whatever demand of me. Bayad po ako kung anong gusto nyo. The king of Assyria exacted from Hezekiah, king of Judah, 300 talents silver, 30 talents of gold. Naku, malaki hinihingi, bayad. Alliances, revenue, taxes. So Hezekiah gave him all the silver that was found in the temple of the Lord and the treasury of the royal palace. And this time, Hezekiah, king of Judah, stripped off the gold of which he had covered the doorposts of the temple of the Lord, gave it to the king of Assyria. Try to imagine it, dumating na siya, di ba, inuka niya yung ginto ng pintuan at door jamb na ng templo ng Panginoon. Di dapat yun. Kaya lang, wala na eh. Wala naman akong pambayad na eh. So sa kwento na ito, siguro ang tanong nyo, bakit hindi lumaban si Hezekiah since anak naman siya ni David? Lagi sa Bible pinag-usapan, for the sake of David. Lagi yan. Magic words yan. Magic praise yan. For the sake of David, ito mangyayari. Eh di ba anak naman ni Lord si Hezekiah? So ang tanong, ba't hindi siya lumaban? Siguro ang pangalawang tanong, pwedeng masagot. Eh sino ba yung Sennacherib? Yan. He was a powerful monarch of Assyria. The capital is Nineveh. If you remember, no panahon ni Jonah, ayaw niyang puntahan yan kasi kapag nawasak ang Nineveh, wasak na yan. Kaya ayaw ni Jonah pumunta dyan para makaganti. So Assyria was a barbaric nation and society. Who wanted to mingle with Assyria? Yung pangalan nila, match na match sa utak nila eh. Assyria, ulo. So sino gusto makipag-deal sa kanila? Wala, di ba? He was vicious, mabisyo, demonyo. Yung evil culture niya ay mag-i-spread hanggang sa kaloob-looban ng bansang Judah. And that will contaminate the entire nation. And so siguro, magiging threat niya, ipanganganak pa ba ang Panginoon sa isang contaminated na bansa tulad ng Judah? Tatamaan pati ang ating Panginoon. Okay? So, tingnan natin mabuti. Sino si Sennacherib? Una, he was a liar. He could not be trusted. Andiyan na po yung verse. Wala na po akong oras. Ayan. Siya pwedeng pagkatiwalaan. Treacherous. Ito ang i-deliver niya. After noon, pag natakot ka sa kanya, hindi niya yun i-deliver. So, sino ang gusto? Pangalawa, he was full of pride, arrogant, and very selfish. Katulad sa panahon natin ngayon, nakakatakot. Sapagkat sa panahon natin ngayon, ang ating gobyerno, hindi na po millions ang nakawan, kundi bilyon. 6.3 trillion na budget ng buong bansa. Nasa peligro. Kasi lahat ng tao, halos gusto ang pera. Pangatlo, sino si Sennacherib? He mastered ridiculement, especially of those who trust God, following God's command. Isaiah 36, verse 7. Kung makapanlaid siya sa Panginoon, kay Yahweh, sagad-sagad. Si Hezekiah, para lang bata sa kanya. Kung i-ridicule niya, talaga mahihiya ka kasi ang treatment niya, para lang toddler lang yung tao. At hindi lang yun, lagi ang tinatamaan ang Panginoon. At kung may isang nag-minister niya, ay ang pagmamaliit ng paniniwala ng bansang Israel.
Number 4, taunting the reform Hezekiah was doing for the nation to strengthen its foundation. Sabi ni Sennacherib sa kanya, wala namang bisa yung ginagawa mo. Napaka-impractical ng mga ginagawa mo. As a matter of fact, wala na sa iyo ang Panginoon at hindi ka na kinakampihan ng Panginoon. Palaus ka na. Yan ang sinasabi ng mama. As a matter of fact, isa ito sa pinakamakapangyarihang skill o kaya armament nitong mama na ito. Yung panghinaan ka ng loob at ipatunayan niya na walang Diyos. Number 5, wanted Hezekiah to compromise and agree with his term and condition. Since he was a pure pagan, he was ignorant of Yahweh. He intimidates Hezekiah and threatening him of the great numbers of armies, which talagang he had. Outnumbered siya. Hindi ka mananalo. Kasi ang kapal ng kanyang armies. As a matter of fact, pinaghandaan niya ang gagawin niyang looting para sa bansa. Panganim, he sowed defection among the people, encouraging people to rebel against Hezekiah and turn their backs on him. Sinasabi niya, nagpapasok siya doon ng mga amboy niya, na sinasabi niya, spread mo ito, huwag kayong makikinig kay Hezekiah at sabihin niyo kay Hezekiah, sumuko na lang siya sa akin. Do not listen to your leader. So he appealed to people or to bypass their leaders. Huwag kayong sumunod sa leader mo. Ito yung uri ng demonyo na lagi na nagsoso ng faction sa loob ng church upang manghina ang church and hindi makalaban sa kalaban at manalo ang kalaban over sa simbahan. Lagi minaster niya kung paano hiwa-hiwalayan ng simbahan o ang bansa in order ang bansa ay manghina. Okay? Number 7, he was really capable to annihilate the nation of Israel, of Judah rather. Ayan. Kasi malaki ang number ng armies niya eh. Sa help pa ng kanyang tatlong o Trinity niya, ayan ang pangalan, di ko nasasabihin. 3 yung Trinity niya eh, na nag-spread at nakapasok sa loob upang tuluyang mawala ang alliances o alliance ng bansa sa kanilang hari. Sa matter of fact, yung isa, scribe pa, yung kanyang prime minister. So, number game talaga eh. Okay? Number 8, offering false security and protection. Sabi niya, we are offering peace and protection, and this was the greatest scam of Sennacherib. He was a dirty old politician, the embodiment of Lucifer or Satan in flesh. Don't ever try to deal with the devil, because he will never fulfill his promises. Because he mastered lies and deception. Satan is the father of all lies. As a matter of fact, ang kanyang language or native language is always lies. Tama po ba? So yan po. So kung ganyan ang kalaban mo, anong gagawin mo? Atras na tayo. Alam mo si Sennacherib ay isang representation din nating lahat. Tayo po lahat. Ang churches natin, tinitreat, masisira na, wala ng financial breakthrough, wala na tayong mga leader na capable, humawak. Compare ko nung 80s, nung araw, patay kung patay kami. Pero ngayon sabi ko, anong klase kaya mga Bible ninja ang mapoproduce namin? Kasi sa panahon natin ngayon, gusto ng tao yung clear, baka sakaling may stipend. Hindi katulad ng panahon namin, patay kung patay, nagtataka kami kung may pera. Pero ngayon, clear na. Paano kakalat ang mabuting balita kung hindi patay kung patay ang mga manggagawa? Parang sa panahon natin, saan aasa ang church? Ano ba ang gagawin ng church? Sakali para lumaki, mambola, mag-flatter ng tao, di ba? I-mellow down o palapnawin ang message ng gospel in order mag-attract ng maraming tao, i-compromise ang truth in order maging appealing sa tao. Ang daming challenges na hinaharap ng church. Kung ako sa iyo, kung ito ang kaharap mo, kung missionary ka, which I did, munti ka na, gusto ko nang umatras. Napakahirap ng ministry. Tutuloy pa ba ako? So the question is, who is now Hezekiah? Sino siya compared doon sa kalaban? Pabilis lang po. He was underman. 2 Kings 18:23.
Sabi rito, wala siyang tao eh. Wala siyang kabayo. Wala siyang armament. Ang kalaban niya, sophisticated ang armament. Nung panahon na yun, state of the art na yung hawak ng kalaban. Pangalawa, wala kang tao. Lalaban ka, hindi naman masamang sumuko. Di matras, sabihin na lang, hindi na lang, bayad na lang ako ng revenue para intact yung bansa. Pero sagot ni Yahweh, hindi. Isa lang ang Diyos ng bansang Judah, ang Panginoon. Number 2, He will not compromise His stand as a believer of Yahweh. 2 Kings 18:36. Hindi siya mag-compromise. But the people remained silent and said nothing in reply because the king had commanded, do not answer him. Because during that time, the thick power and manifestation of the Holy Spirit was already with Hezekiah. At ang sinasabi ni Lord kay Hezekiah, huwag kang makinig. Sa aking ka makinig. Huwag kang mag-compromise. Sa lahat ng mga churches na nag-undergo ng matinding trials nung panahon ng pandemic, ang sinabi sa atin ng Panginoon, huwag tayo mag-compromise. Kung may nawala sa atin sa church, magugulat ka kung gaano kalaki ang bulto ng mga taong binabalik sa atin or mga magagaling na mga misyonaryo na sa panahon ng 80 sana patayin kung patay, na hindi ko na nakikita ngayon, magugulat ka, nagbibigay si Lord ng mga manggagawa na bago pa pumunta sa inyo, ay handa nang mamatay para sa Panginoon. At handa ulit kunin ang torch at mantle upang ikalat ang mabuting balita. Can I hear an amen? Number 3, sino si Hezekiah? He was the son of David. Naalala niya na anak pala siya ni David. Hindi pa isa sa pinakamatinding covenant sa Bible, yung tinatawag natin Davidic covenant. At yung Davidic covenant ay isa sa pinakamatandang ekspresyon ng Panginoon ng pagmamahal sa isang makasalanang tulad ni David, pero pinangakuan na sa pamamagitan niya lalabas ang hari, ang Messiah. Di ba? So naalala niya, o nga pala no, anak nga pala ako ni David ah. Minsan maganda malaman natin kung saan o ano at sino ang ating, o ano ang ating origin, na minsan nagpapaalala kung gaano tayo katibay. Hindi kung sino ang ka-alliance, kanino ka galing. Tama po ba? Number 4, hindi lang yon. Sino siya, Hezekiah? He had a silent partner. 2 Kings 19:5-7, hindi ko nababasahin. Sino ba ang silent partner niya? Di ba si Isaiah? As a matter of fact, ng panahon na yon, lumitaw si Isaiah, at si Isaiah ang may pinaka-sharp na mata. As a matter of fact, nakita niya ang birth, maging ang death ni Christ, tapos tumuloy pa na nakita ni Isaiah maging ang pagbabalik ni Jesus, maging ang kanyang millennial reign. Kaya nga tinatawag siyang major prophet, kasi ang laki ng covering ng kanyang prophecy. Mula kapanganakan hanggang muling pagbabalik ng Panginoon. I have a good news. Yun ang kapartner niya. Sharp yun. Batting average ng prophecy niya, 100%. Hindi siya magkakamali. Yun ang partner mo. Naku, parang hindi tayo masaya. Amen po ba? Pag ang partner mo, propeta. Ang church namin, hindi kami naniniwala sa propeta kasi we are a non-profit organization We don't believe in prophet. Kasi non-profit nga kami. Pero isipin mo, ang partner mo, propeta, tapos major prophet. Tama po ba? Hindi siya minor. Isipin ng minor. A minor, D minor, E minor. Okay? Laglag yung joke ko, sayang. Number 4, he had a silent partner. Number 5, he knows how to pray and whom to go in during crucial hours. So saan siya nagsumbong? Nagsumbong siya kay Lord. Tumuli siya kay Isaiah. 2 Kings 19:1-4. At ano nangyari? Ay naku, sinabi sa kanya ni Isaiah kung ano mangyayari. Laban tayo, may gagawin si Lord. Walang tao, walang tangke, walang provision, wala lahat. Pero ang sagot ni Lord, go tayo. Alam niyo mga kapatid, bakit ako go? Hindi sabi niyo, hindi sabi ng bansa, o sabi ng gobyerno. Kaya tayo go sa ministry, Bible Ninja, kasi nakarinig tayo kay Lord. Pag go na, go na. Sabi mo nga sa katayo, pag go na. So, if you go to 2 Kings 19:9-13, ilan dito nakukuha? Pakitaas sa kamay, yung pinipreach ko. Taas ang kamay na nakukuha nyo.
Kasi babalikan ko ulit. Gusto niyo ba ulitin ko ulit? O, hindi na. So, kahit di nyo naintindihan, go ka na, Bishop. Mabilis ang pick up namin, okay? 2 Kings 19:9-13, tinakot siya ulit. This time, this is the shortest prayer listed in the Bible, but it contains, ang sagot niya, tinret siya ulit eh. Ang nireply niya, prayer. Ulitin ko ulit ha, ang nireply niya, prayer. Hindi siya kumuha ng alliance sa Egypt. Pwede naman siyang kumuha, which pinagbawal na yun, hindi na kayo babalik ng Egypt. Ang only option na lang ni Hezekiah, manalangin. But yung prayer niya, it contains the greatest substance of what prayer must be all about. But this prayer will change everything. 2 Kings 19:49. Ito lang ang babasahin ko. Hezekiah received the letter from the messenger and read it. And then he went up to the temple of the Lord. Then he spread it out before the Lord. Inispread niya yung letter. And Hezekiah prayed to the Lord, Lord, the God of Israel, enthroned between cherubim, and alone are God over the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Give ear, Lord, hear, open your eyes, Lord, see, listen to the words Sennacherib has sent to ridicule the living God. Damay ka rito, Lord. Niridicule ka rin. It is true, Lord, that the Assyrian kings have laid waste this nation and their lands. Ginawa na niya yun, di ba? Kinuha na yung northern kingdom. They have thrown their gods, and fire destroyed them. For they were not gods, but only wood and stone, fashioned by human hands. Now, Lord our God, deliver us from his hands, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord our God. Mga kapatid, observe carefully, have a keen eye. This is less than a minute. Tama ba? Oh, less lang naman na yan. Sabihin mo na 2 minutes. Mas mahaba pa nga yung last 2 minutes sa basketball eh. Kaya lang, this is the most beautiful rendered prayer in the Bible. 8 diretso, straight to the point. Sinabi niya yung kiliti ni Lord, Lord, iniinsulto ka. Yan. In-address niya sa Diyos. Sabi niya, living in a throne encircled by cherubims. Uy, bakit niya kailangan sabihin to? There's something with the praise. When you say you are encircled with cherubims, ibig sabihin that God is omniscient, omnipresent, and omnipotent. And since cherubims are, ay isa sa mga powerful persons in the Bible, and you are surrounded with great cherubims. Wow. The God is the only God against Sennacherib, whose name was patterned to the moon god Sin. And so sabi niya, Lord, you are the only God. Eh, nung panahon na yun, he was already deified. Alam niyo ba sabihin ng deified? Wino-worship siya eh. Eh, Lord, hindi naman siya Diyos eh. Ikaw ang Diyos lang eh. Eh, di ba kiliti ni Lord yun na inangat mo siya? And he is the King of Kings, not Sennacherib, who was the King of Kings during that time. And so, what Hezekiah did was asking for the attention. Sabi niya, Lord, can you lend me your ears? Telling God that Sennacherib committed a grievous crime. So what was this grievous crime? Ridiculing the God of Israel, which is punishable of death and destruction. Hindi ba, Lord? Lahat na nag-ridicule sa iyo, wala namang buhay? Patay? Pinaalala niya. So alam niyo na kung paano papatayin. Si Satanas sa buhay niyo. Okay. Telling God that Sennacherib was really strong, sinabi niya, Lord, malakas tong kalaban, and destroyed many gods of the generations. Verse 19, sabi niya, very important. Sabi niya, ito na, asking for deliverance, ikaw na Lord, ligtas mo kami, so that you may know, that they may know, that you are the only God, alone the Lord, alone is Lord, all caps lock Lord, it's Yahweh. Kasi di ba, kapag ang isa lang, capital L, di ba, it's Adonai. Tama ba? Say amen, kahit hindi niyo ako naintindihan. Amen? Oh, ganun lang yun. Okay, very good. The only God, sabi ni Lord, laglag ako sa trono sa prayer mo.
Less than a minute, pero laglag si Lord sa trono niya. Yung pagkakapili ng mga salita na angkop kung sino ang Diyos. Sorry po huwag kayong magagalit sa akin. Okay lang po ba may sasabihin ako sa inyo? Sabi ng isang pastor sa akin, alam mo, Bishop, pagkausap ko si Lord, casual lang. I beg to disagree. You read the Bible po. Sorry po Alam mo, Bishop, pag nasasiyar ako, nakaupo ako sa trono ko, kinakausap ko si Lord. I don't do that. Hindi ko nga kayang gawin sa asawa ko yan, tsaka sa kaibigan ko. Pare, andito ka, habang pumupupo ako, alikas, sandali lang ako, walang papayag po nun Hindi po ako nakikipag kapag usap kay Lord ng hubad. Susuot po ako ng magandang damit. Kasi may proper protocol at words na gusto ni Lord marinig na nagpapalaglag sa Kanya sa trono. Sorry po Kung ano man ang ginagawa nyo, habit nyo, tuloy nyo po. Pero go back to the Bible kung talaga ba casual lang ang pakikipag-usap kay Lord. Wala pa ako nakitang ganun sa Bible. Ang mga nagpalaglag sa trono sa Diyos ay mga salitang angkop sa Kanyang pagka-Diyos na sumasagot ng panalangin sa panahon ng kagipitan. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Wala na po akong oras. The result, an effective prayer of the righteous will be backed up by the Word of God through prophecy. So after ng prayer, may sumagot si Isaiah. Isaiah 19, 20, 21. Then Isaiah, son of Amos, sent the message to Hezekiah. This is what the Lord God says. I've heard your prayer concerning Sennacherib, king of Assyria. And this is the word of the Lord has spoken against him. Release yung prophecy. Secondly, yung prayer, nag-release ng word of God. Try to imagine. Yung prayer mo, nagre-release ng prophecy, ng propeta. Pangalawa, yung propeta, gagawing word of God. Isipin mo, simple ba yung panalangin? O sabihin mo ng simple, pero nagre-release ng prophecy, nagre-release ng word of God. Tanong, kailan ka nag-pray na angkop sa salita ng Diyos na nirelease ng prophecy ng mga matatandang propeta noong araw? Ano ginawa ng Panginoon? Sinagot yung panalangin. Iniisip ko, ganito po. If we are 300-400 people now or 500 people now in this auditorium, at isipin mo na lahat ayaw marunong mag-pray, simple lang, maiksi lang. Pero angkop yung word, tinamaan ang attributes ng Diyos, characteristics niya. Ano ang kayang gawin ni Lord sa bansang Pilipinas? Isipin niyo mabuti. Something to ponder. Next, yung prayer niya, ito, the prayer of the righteous causes the releasing of the God's mighty angel that killed. How many? Pakibilang nga po nyo. 185,000 fighting men. E di nag-pray, kinonfirm ng propeta, 2 Kings 8:19, 35-37. That night, the angel of the Lord went out and put to death 185,000 in Assyrian camp. Parang hindi kayo natutuwa. When the people got up next morning, they were all dead bodies. How many angels killed 185,000? Only one angel. Amen? 185 na lang. Okay. Di ba? 185,000 tao sa isang slash at hawi ng anghel. Patay lahat. Gusto ko ang i-apply Gusto ko i-apply. Andiyan ba kayo? Tapos na ba? Ay, hindi ko pa tapos na. Prayer ng mama, maigsi, pero may substance. Hindi matagal, pero makabuluhan. The prayer of the righteous man killed the most evil person in the world. 36. Tako na, buhay yung hari buhay yung hari, may threat ang bansa. And so Sennacherib, king of Assyria, broke camp. Nakita niya, patay tao niya. He withdrew. He returned to Nineveh, stayed there. And one day, while he was worshiping the temple of God Nisroch, his sons Adramelech and Sharezer killed him with a sword, and they escaped in the land of Ararat
And Esarhaddon, his son, succeeded him as king. Sino pumatay kay Sennacherib? Dalawang anak niya. Sa pangunguna ng Panginoon, mismo yung anak ang pumatay sa kanyang sariling ama. Huwag nating mamaliitin ang panalangin kinilala at kumilala sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Ako, good ako mag-thanks. Oh Lord, shigarababashande. Pero please, sabihin mo kung sino ang Diyos. Linawin mo. At kapag malinaw kung sino ang Diyos mo at kung ano ang theology mo, Bishop Manny, tumigil na sa theology kasi hindi na kailangan ng tao yan. Ah, talaga? Kapag alam mo yung theology mo, sino ang Diyos mo, nirelease mo sa Diyos mismo, yung panalangin ito ang magbabalik ng kapangyarihan ng Diyos at makikita mo ang himala ng Panginoon sa iyong buhay. So what happened? Sennacherib was killed by his own son with a sword. And the narrative explains how evil Sennacherib was, that even his own children are not safe living with him under one roof. A murderous father will produce murderous children. The cycle of evilness will continue until we find its final verdict. And because the principle of the Bible can still be applied and believed, that what you sow is what you will receive. Let me conclude. Pray. Pray hard. Pray unceasingly. Pray until God hear you. Tell God through prayer who He is. Sabihin mo sino siya. Pray like never before. At magugulat ka of how God powerfully will answer all our prayers. This year is the year where God will answer all our prayers. And you will be amazed of your inventory, collections of answer prayers. As a matter of fact, hindi lang personal mo ang gusto ng Panginoon, pati yung bansa mo na tinitreat ng kalaban ni Sennacherib, tong taon na to, mamamatay si Sennacherib sa taong ito kasi may mga Bible ninja na mananalangin seriously, sabay-sabay nga, seriously, intentionally, sabi nyo nga, intentionally, and deeply. Lalim, kapatid. Kasi panalangin ang magbabago ng ating bansa. And today, I have a good news to all of you. Gusto niyo marinig ang good news? Mananalangin ako sa Panginoon. Panalangin ko na ang Bible Ninja Team pakikinggan ng Diyos. At mamaya magpapunas kami ng langis. Langis ba ipupunas natin o crude oil? Maganda crudo para matipid, pero malakas. Anong gusto nyo? Olive oil o crude oil? Anong gusto nyo? Choose this day. Olive oil. Regardless kung anong langis. Basta ang malaga, pag alis natin dito, mananalangin tayo. At makikita natin kung paano bumabaksak ang mga Sennacherib sa bansa natin. At malapit na po silang mawala. Tatayo tayo lahat, mananalangin tayo sa ating Panginoon. Simpleng prayer. Gagayahin ko si Hezekiah, maigsi. Pero naniniwala ako tatalab sa ating mga buhay. Sa pagtaas nyo ng kamay, tataas ang kamay nyo, di tulad ng dati, parang first time, na ang prayer natin ay hindi prayer po na, Lord, sana maging anointed ako. Sana, Lord, sana, Lord, maging anointed ako na makita nila ang Panginoon sa akin. That's good. Good yung prayer. Pero alam mo, ang aking panalangin, na sana maging anointed ka manalangin. Na sana tamaan na mga simpleng mga salita mo at panalangin ang trono ng Diyos na magbabago ng kasaysayan ng iyong buhay. Alam mo, kailangan kayo ng church nyo. Kasi sa pamamagitan nyo, ang church nyo ay marirevive, ang church nyo ay marirekindled, ang church nyo ay babangon muli, at ang church nyo ay mananalangin, at ang church nyo ay pakikinggan ng Diyos muli. Taas ang kamay, pikit ang mata,
and I will pray. Diyos ni Hezekiah, aming Panginoon, ang Diyos na nilait ni Sennacherib, humihingi kami ng tawad sa iyo. Hindi ka namin napagtanggol. Nilait ka ng bansa. Nilait ka ng tao. Naniniwala na dapat ka lang ipahiya, isang tabi, paliwalain. Pero ngayon, nakita namin na ang panalangin ng isang matuwid ay may gagawing himala. Lord, bumabalik kami sa iyo. Lord, bumabalik kami sa iyo. Humihingi ng tawad. Kasi naka namin naintindihan, it is not by might, it is not by power, but it is by your Spirit. And when we learn to pray, we will see your hands again. We will feel the thick power and manifestation of the Holy Spirit. And we will really confirm that our prayers are being answered by God. There is an ear up there listening, hearing our prayers. Lord, bumabalik kami sa iyo. Gusto namin ulit pumunta sa iyo. At kung may isang anointing na uuwiin namin, pag-uwi namin sa aming tahanan, dala namin sa aming simbahan, regalo namin sa linggong darating. Kami mga taong pinakikinggan ng Diyos. At sana, Lord, mahiya kami. Lord, ipahiya mo kami. Turugin mo kami. Kasi hindi kami nananalangin, Panginoon, kasi walang nangyayari sa amin at maging sa aming bansa. Kaya ngayon, Panginoon, sa aming pagbabalik sa iyo, what we want is the anointing of Hezekiah, of how he prayed, and how that prayer was answered by God. And that prayer was able to destroy Sennacherib. We have a lot of Sennacherib in the nation. Sennacherib out there, threatening the church, threatening the nation, ridiculing the name of Yahweh. And today, I pray, Lord God, bring us back to that anointing. Balik mo kami sa iyo, Panginoon. At hayaan mo ang mga Bible ninjas namin makabalik sa iyong harapan. This time, mga kapatid, gusto mo lumuhod. Tapos sa pagluhod mo, again, maliit ulit na panalangin. This time, magugulat ka, you will be the Hezekiah of this generation. Your deep and simple prayer will be heard. And you will be amazed of the result. 1, 2, 3, you kneel down right now. And ask for God's anointing. That you will be prayerful. And you will be amazed of how God will answer your prayers. Diyos ni Hezekiah, nakaluhod ang iyong mga anak. Ibalik muli ang tibay at kapangyarihan ng panalangin. Panalangin magwawasak ng mga Sennacherib at magwawasak ng galaw ng kalaban. At sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, today, the Lord is willing and able to give to you, bibigay niya muli sa iyo ang kakayanang pakinggan muli ang iyong panalangin at makikita mo ang pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Lord, ibalik mo po ang tenga mo sa Kanya. Ibalik muli ang puso mo sa Kanya. At ibalik mo muli ang pagdinig mo sa Kanya sa panalangin. Today, receive. Now, I want you to open your lips and after prayer to God, tell God, God, tulungan mo ako, mananalangin ako muli sa iyo. Come on, open your lips. Shout at the top of your voice. Tell God, I'll go back to my prayer life. Come on, come on, come on.
Come on. Let your voice be heard by Yahweh, the God of Hezekiah. Oh, 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 Inaanoin ka ng Diyos. Hindi pahabaan ng panalangin. Inaanoin ka ng Diyos. Balik sa panalangin. Inaanoin ka ng Diyos. Hezekiah type ng panalangin. Sa isang besieged type na sitwasyon. Balik ang anointing ng panalangin. Lord, balik. Isang pusong dalisay, isang pusong ganap, isang pusong kayang magsumbong, isang pusong kaya ulit makinig sa Diyos. Binabalik. Come on, binabalik ng Diyos. Hindi ko kayo lahat mapapanalangin isa-isa. But today, what you will do, may katabi kang tao, rat-ratan mo na manalangin muli sa Diyos. Pagkatapos yung katabi mo, ipe-pray over ka rin na magiging prayer warrior ka ng bansa na magwawasak ng mga senators sa bansang ito. Come on, get a partner, pray for him that may the good Lord bring him back again sa laylayan ng Diyos. Come on, pray. Pray, come on. Tapos after mo yung isa naman, purihin ang Panginoon Diyos. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawanay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba ka. Balik sa prayer. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga pastor po na nandito, mga influencers, mga pastors, mga leaders, we would really love to have you in front so that they can pray for you. We will pray for you. And then you pray for your people. Okay, that's good. Okay? Okay? Sige po, baba na po kayo. Wala na po. So lahat ng mga Sige po, pastors, sige po. please, Yung mga harap nasa dito. taas na kailangan bumba. Amen. Amen.